Yung mas struggles ko, siyempre ako, situations ko, mahirap maghanap ng work, di ba? Ng job. So, yung mas struggles ko is paano ko mag-provide sa kapatid ko na nag-aaral ng college, paano ko mag-provide sa parents ko, sa medication nila, maintenance, and then sa mga personal needs ko. Kasi, siyempre hindi ko na mabili lahat ng gusto ko, di ba? Tapos, marami rin akong makailangan na personal. So, yun yung mga struggles. Hi, Nang Banji. So, ang first question is, how do you understand giving your year-end seed? So, anong pagkakaintindi mo kung bakit tayo nagbibigay ng year-end seed? Last year, hindi ko masyado siyang yung maraming details tungkol sa year-end seed, pero yung pagkakaintindi ko is yung mabibigay ka, magsusow ka ng seed para sa next year na malaki yung harvest na anihin mo. Yun yung pagkakaintindi ko sa year-end seed. So, for you, may pagkakaiba ba yung tithes and offering tsaka yung year-end seed? Yes, kaiba yung offering and year-end seed. Kasi di ba yung offering is nabibigay ka ng kung ano lang yung sobra sa'yo, anong meron ka. Tapos yung year-end seed is itinatanim mo yung boto. Kasi naniniwala ka na kapag nagtanim ka ng boto, mayroon ka nga anihin sa buong taon na masagana yung meron ka sa taon na yun. So, pang buong taon talaga yung year-end seed? Buong taon? Buong taon. Okay. So, di ba, magkaiba nga yung tithes and offering tsaka yung year-end seed. So, may na-experience ka bang struggles, yung paghihirap na, di ba, nabibigay ka ng tithes and offering, nabibigay ka pa ng year-end seed. Ano ba yung mga struggle na yun? Yung mas struggles ko, siyempre ako, situations ko, mahirap maghanap ng work, di ba? Ng job. So, yung mas struggles ko is paano ko mag-provide sa kapatid ko na nag-aaral ng college, paano ko mag-provide sa parents ko, sa medication nila, maintenance, and then sa mga personal needs ko. Kasi, siyempre hindi ko na mabili lahat ng gusto ko, di ba? Tapos, marami rin akong makailangan na personal. So, yun yung mga struggles. So, kumbaga, in short, in summary, yung struggle na yun is financial siya talaga. Finances. Financial. Finances. So, pero next question. What's your testimony? Ano yung testimony mo? And what did you learn from the experience in giving your year-end seed? Since na nakapag-year-end seed ako last year, yung na-experience ko na results is kahit na nag-struggles ako, is na-experience ko pa rin na parang hindi ako nauubusan. Gano'n na kahit na alam mong ginagastos mo yung Binibigay mo, pinapalabas mo. hindi nauubos yung nasa wallet Sa mo or nasa cup mo, nag-overflow pa rin. Patuloy ka pa rin nagbibigay kasi nafe-feel mo, alam mo na aware ka na hindi nauubos yung meron ka. And meron akong peace of mind. Yung hindi ako nag-worry sa future kasi alam ko na nagbigay ko kay Lord. At secure ako na siya yung mag-iingat ng lahat ng kailangan ko. And may joy ako sa heart ko na kapag may humingi sa akin, hindi parang alam mo yun na parang nagdadamot ka. Nag-hold ka ng Hold back. Oo. Yung parang joyful ka, willing ka, yung pakiramdam mo, ano kailangan mo? Kailan mo kailangan? Ganon. Hindi ka parang, ano ba yan? Dami mo namang bayarin. Oo. Ganon yung feeling, nag-overflow yung joy mo kasi nagbibigay ka kay Lord. At saka secure ka na in-honor mo siya sa kung anong meron ka. So magaan para sa iyo magbigay. Oo, kasi alam mo Yan sa kung loob. nasan galing. Oo. At saka, alam mo na safe yung Yung binigay mo kay bigay Lord. mo. Protected ka, yung Yes. family mo. Amen. Amen. So, last question na lang is, how can you encourage, paano mo i-encourage yung iba na magbigay ng year-end seed? So, how can you encourage them to
to participate in what God is doing. Di ba? This year is a year of acceleration. So, anong encouragement niyo sa kanila na makapag-participate sila sa year-end seed this year? My This year. encouragement to everyone is, wala namang mawawala kung mabibigay tayo ng year-end seed. Just believe with all our hearts na ang itinanim natin is aanihin natin. Ano man yun, masama, mabuti, kaunti o marami, aanihin natin. Dapat hindi tayo Mag-hold back. or nag-hold. Dapat i-share natin, binibigay natin. Kasi kapag ibibigay tayo, patuloy na yung blessings na nag-uumapaw. Di ba sabi, it is more blessed to give than to receive. So kapag nagbibigay tayo, maraming blessings na darating sa atin para makapag-bless pa tayo at makapagbigay. And I encourage na makapagbigay din sila para ma-experience din nila yung sa buong taon na hindi sila magkakaroon ng lack of anything good, mga ganun, hindi sila magkakasakit, hindi sila mawala ng work, and ilalagay sila ni Lord sa lugar or job na talagang para sa kanila. Para magkaroon din sila ng peace of mind, kapayapaan sa puso, ganun, experience din nila yung overflowing joy na pagbibigay at mag-iba yung pananaw nila sa pagbibigay ng pera. Blessings. Amen. Amen. So, thank you. Yun lang. Blessing.